daot ang mga bisyo. Hoy! Ikaw ang babae di paulit ni Jake? Sino mo ako? Ha? Sandali ka. Babe, saan ba, Kalisa? Nasaan mo? Tugtugangan sa problema. Jacob Radilla. Pero kung balik ang folder na ko, Bi? Oo, ikaw din ni Babe. Minsan naman, Bes. Yung mo nang tawagan ang nakadala si mong folder? O, Bes. Ako na siya natawagan. Sabot kami. Gustahan na ko mo. Yan ang cellphone mo. Puros chicks ang suda na. Sorbang bata ako, hindi kayo pilit. Hindi mo nga itong mga bandera, yung ginaginot. Gusto lang, nung bata ka. Saba diyo ko iyo eh. Kaya giminusan, dyan ako. Hindi saka-saka ng taon eh. Ato sekretaryo na. Wapa, Madeka. Cute. Pinay beauty. Ay, kung tigtutok diyo, sir. Naingnan, jug ko. Ay, katlog tutukan ka. Sikat tayo. Nagkainit ang mga isyu. Nagkadaiyang reaksyon. Panaglahing baruganan. Asa ka man o pabor. Bisa ko siya Kanang hinungdan. plunder, kanang graft and corruption, kanang murder, kanang rape, dili politika ang hinungdan, ana. Mao lagi nga, dili pasabot, dili na kay kaso, at automatic din na kakalagan. Basta ba yan? Para na ko, pwede. Ang mga tao may mahukom kay sovereign Filipino people. Religious constitution. Sovereignty resides from the people. Ay, sus, And all Valero. government authority emanates from Ay, them. sus, ay nalamta ka na, Ang hari, katawan. nanas ibabaw sa Kapitolyo. Sayri. Kauban si attorneys Divine Marcial Flores o Rufil Maniok. Kini ni ang natural man ang dagan ka makagasto ka magyod. Mas dako lagi og gasto kung ayaw ka advertise. Kanang imong punta para advertise, ayaw nag-advertise. Kung sa may buhaton mo, harap tuyo, tubo Pilipinas. Karon ako'y Ginoo ko. Kada break, sus, ang atong mga politician, mao'y nagtingog tanan. Oh. Unya, ana, ang atong mga tao, gilinglan nila sa ilang mga saan. Unya, atong silang pasagdan. Natural. Dapat atong Sure man na. tulungan. Ang mga tao na, Sure. ang mga tao bright ba yan? Sila mo hukom. Sa kanya, Sila mo hukom. right, Ba? pagod. Sayri. Kaya ang katauhan angay masayon sa kamaturan. Sa panaglahing baruganan. Sayri. Sabado, alas 7 hanggang sa alas 8 sa gabi sa CCTN Channel 47. Pero ang leader mo, pinaka-importante, leadership. Mo na pinaka-importante, ang pinaka-taas. Kaya kurap ang pinaka-taas, all the way down, kurap. Sayri. Sa San Lucas, Kapitulo 4, versikulo 13 ngadto sa 32. Dunay duha ka tinunan nga naglakaw paingon sa Emmaus, nagapamupok sa ilang dughan tungod sa kamatayon ni Jesus. Samtang gapanaw sila, nahiuban kanila si Jesus nga wa damha, hangtod nga si Jesus nga wagtang sa ilang presensya. Ug sa kalit, ilang nabati nga daw dunay kalayo nga nagtilaab sa ilang dughan. Nagtilaab nga pulong usa ka programa na maghatag kanatong giya, lamdag ug tubag sa atong mga pagduha-duha ug labaw sa tanan, maghatag kanatong kadasi, kauban ng usa ka anong alagad, preacher, writer ug broadcaster, Brother Edsel Lacaban Closas. I think nga naunay ra siya niining iyang suwat sa Wisdom 1:4. Sa may purpose ni Kristo nga tukod sa iyang simbahan. And that is the same to us, like Mary Magdalene. She was controlled by the last. Why Romans 5:12? Because of the sins of Adam and Eve. Sa ato para, kung imo unahon ang ginuda sa Santos na Misa, Labanan kas Ginoo, tabangan kas Ginoo. Kung pisal mo, balik mo sa misa, ayaw mo dool o espiritista, kinsa may nasulod ninyo, Diyos yawa.
inyong silingan, inyong kaila, di ganahag misa, di ganahag si CRM, suko pa. Diara, higugmaag yan po ng membros pamilyag silingan nga giyawaan. John Daniel! Si Boss ni Gaya Daniel! Asay kansi, mangginaw panagsa, mangginaw pirmi! Sining programa inyo makita matag Lunes sa may alas 10 hangtod sa alas 11 sa gabi o replay matag Martes alas 13:30 hangtod alas 4:30 sa hapon. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Ulhon sa mga balita sa Sayri 47. Human sa tensyon na mitumaw ato sa hearing sa DILG sa kaso ni Mayor Rama og mga kaubanan kagahapon. Karong adlaw, hapsay na og malinaw na ang hearing nga gipahigayon. Mahimo sa balaod, we will do all legal remedies. No? We have to protect the mayor against this kind of acts. Kasong administratiba nga giatubang ni Dumanhog Mayor Nelson Garcia sa Junta Provincial na humala. 50 days for him to file a motion and then pwede Pala, 50 days for him to file a motion and then pwede siyang this is appealable to the office of the president. Kadaghanan sa Talisay mipagawas karon og kamanduan ngadto sa WT Construction sa pagkuha sa par og graba nga ilang pundo sud sa Talisay Port. Tungkod kag negosyo diha, mananghid gyapon ka makuha gyapon kag permit Talisay. Level 2 ug Level 3 drug pusher na sikop sa Managlas. Dapit. Sige, panahon ko ba? Madali na yung kwarta yan eh. Mindan lang. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa maabot sa Dungsibya sa tibuok kalibutan. Mayong hapon, live gikan sa Cebu Catholic Television Network. Ug dungan nga mabati sa DYHP, RMN Cebu ining mga orasa. Kinang tulumanon sa mga nagunang kasayuran nga angay na itong masayuran. Ako si Rufil Banyo. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Divine Marshall Flores. Kini ang Sayri 47. Sa detalye na sa atong mga balita, nag-walk out silang Cebu City Mayor Mikey Rama o kubang sakop sa konseyo ato sa gihimong hearing diya sa buwatan sa Department of Interior and Local Government kung DILG. Kini may kalambigitan sa kasong pasaka patok sa mayor, vice-mayor o sa mga nasakop sa konseyo tungod sa paghatag og 20 pesos nga cash assistance sa mga opisyal ingon man mga kawani sa konseho human sa kusog ng Linog o Bagyong Yolanda na tutuig 2013. Ang kasayuran niya ito ni Femery Dumabog. Una pa ang pag-walkout sa kampo ni Mayor Rama. Nahitabo una ang tensyon, tali sa mayor o Atty. Deliote ug sa kaubang abogado nga si Atty. Ben Militar. You cannot talk independently of a hearing officer. Usab sa mayor ang hearing officer sa DILG 7 na si Atty. Chris Chu. Buot sa kampo ni Rama,
nga mapakita og written order ang hearing officer. Kalabot sa desisyon niini nga pagbasura sa mosyon, kalabot sa pagtuki sa jurisdiksyon diin gidungog ang kasong grave misconduct ug abuse of authority batok ni Rama, Vice Mayor Edgardo Lobelia ug pipila sa mga konsehal sa syudad sa Sugbo. Abot kini sa pagpanghatag sa Cebu City Hall og tag 20,000 pesos. Ngadto sa mga opisyal ug sa kapinupat kalibo ka mga kuwani sa City Hall isip calamity assistance. Human sa natabong linog ug paggo sa bagyong Yanda niadtong tuig 2013. It's just we cannot sustain being there because we have seriously challenged the jurisdiction. We were asking for a written ruling. The mayor pleaded himself, entering his appearance, asking for a written order. It is required under existing jurisprudence that we be given a written ruling. They did not provide us the ruling. Despite our plea, we cannot proceed with such a proceeding. Simple. You know, when you are in the court of justice, it's all about a hearing officer listening. That's why I said, what harm? And I repeated, what harm will it give to this case? Warning. Boto sab nila nga painhibiton si Attorney Cho sa pagdungog sa kaso. He made a categorical ruling that there is even a question of jurisdiction. The very outset, there's a question of jurisdiction. But aside from not ruling on the question of jurisdiction, he made a ruling on the merits of the case. What could you say about it? Hinungdan nga buot sa ilang kampo nga isuspenso ang padayong pagdungog sa kaso kagahapon aron paghatag og kaygayunan sa hearing officer sa pagpakita sa written order ug pagdesisyon kung mo-inhibit ba kini sa kaso. Apan gidinay kini tanan ni Attorney Chu. Hinungdan nga nahitabo ang pag-walk out sa kampo ni Rama. Kuyog nga wa ni human sa hearing ang mga konsehal nga sila si Hans Abelia, Noel Wenceslao ug Gerardo Carillo. Apan ang ubang mga konsehal nga respondent sa kaso ni human sa hearing kinsa ni padayon sa marking of exhibit. Perceive any bias. Kaya, as I've said earlier, we stand by our consolidated verified answer. Nga, it's very strong. So, we will sink or float on our defenses. So, we do not perceive any biases. Alang usab sa kampo ni Atty. Delyote o Atty. Ben Militar, na dilaing tactics lang ang gihimo sa kampo sa mayor. They do not want to participate because they feel the LG has no jurisdiction. However, it's very clear under the Office of the President Administrative Order number 23 that the DLG has jurisdiction, and in fact, the investigating authority is the DILG. Buot karon sa kampo ni Mayor Rama, naidangop ang kaso sa mas taas na korte, sama sa Court of Appeal. Napagsugod pa lang sa hearing, libuan ka mga sakop sa nagkariang grupo sa Urban Poor ang nipahigayon og rally gawa sa DILG. Pagpakita sa ilang suporta ngadto kang Mayor Rama. Lakip sa nipatimaw, si Apas Barangay Kapitan Ramil Ayuman. Kaganihang buntag, gipadayon gihapon sa DILG ang wanahubang marking of exhibits kagahapon. Marie Dumabok, CCTN News. Samtang human sa tensyon kagahapon sa husay sa kaso batok ni Mayor Mike Rama, si Mayor Edgardo Lobelia ug pipila ka mga konsehal, mingaw na ang pagpahigayon sa husay karong adlaw sa buhatan sa DILG. Ang kasayuran ihatod ni Chris Ligan. Ang kamingaw nagubitan kini sa wa na pagtugas sa mayor o sa mga opisyal nga kalyado sa Team Rama sa husay sa kaso. Upat lang ka konsehal nga kalyado sa BOPK ang nituga nga naglakip nila ni Konsal Cecilio Andalis, Maria Dita Cabrera, Roberto Cabarobias ug Alvin Arcilla apan dunay mga abogado nga nagrepresentar sa pipila ka mga konsehal. Igo renong nagmarka sa ebidensya ang duha ka mga habig ang kihanti nga sa Attorney Remilio Delute ug ang pipila ka mga konsehal nga gidawat usab sa hearing officer nga sa Attorney Christopher Chu sa DILG. Si City Attorney Jeron Castillo, abogado sa mayor o sa pipila ka mga opisyal nga gikiha mingon nga wa nila gisnab ang husay sa kaso apan ilan nang gihangyo sa Attorney Chu sa pag-inhibit sa husay kay nagpakita kining pabor sa kihanti. Kini tungod sa pagluwat og mga kaya galidasyon sa manifesto sa kihanti nga wa nagi-question ang ordinansa paghatag og 20,000 pesos nga calamity assistance
sa tanang mga opisyal o kawani sa City Hall apan ang pagpatuman ni ini. Matod pa na Atty. Castillo, niluwat og pamahayag sa Atty. Cho bisan og wa pa gani sila makapresentar og ebidensya. Gi-question sa Atty. Castillo ang kapakyas sa hearing officer paghatag sa written order pagsalikway silang motion for reconsideration. Can continue with the marking lagi because your being here is already questioned, your jurisdiction is being questioned. At the same time, we already filed a inhibition because of your appraisals. Why would we continue? There is already a kanang cloud as to the integrity of the proceedings. Why would we continue with that? Siya mo, inhibit Voluntary na lang tato siya nihibit o ni-refer ba siya siyang bossing na may question ako, ni-rule man ko on implementation, wala pa kayo tayong presentation of evidence. Ay giandam na nga lakag ang kampo ni Miorama o kaubanan kung ipadayon gayud ang husay sa kaso apan walang una ibutyag ni Atty. Castillo. Mahimo sa balaod, we will do all legal remedies. No? We have to protect the mayor against this kind of acts. So sa inyo mo manis? Nanami gihumol nga kanang pleading karon di lang sana mo i-disclose ninyo unsa. Once mahuman, ma-file tagaan na to ang media o copy dayon. Riz Ligan, CCTV News. Department of Social Welfare and Development gikatakdang makigtagbo sa mga residente nga naapektuhan sa bagyong Yolanda sa sunod buwan. Kini aron pagtubag sa mga reklamo sa bag-ong lagda nga ilang gipatuman. Ang kasayuran ni Atty. Jessamy Padilla. Unang nang reklamo ang mga residente sa isla sa Bantayan gumikan sa guidelines nga gipagawa sa DSWD-7. Kay kadtong dunay kita nga 15,000 pataas ug kadtong mga nagpuyo sa mga danger zone area ang dili maapil sa emergency shelter assistance. Kay dumaan nga human gikusukuso sa bagyong Yolanda ang amihan ng bahin sa Subo, gipanglista ang tanang mga residente nga naapektuhan sa bagyong Yolanda aron mahatagan og tabang. Apan gumikan sa giingong bagong guidelines nga gipagawa sa DSWD, dili na tanan ang matagan sa emergency shelter assistance kay daghan man ang ma-disqualified. Tungod sa kadaghang reklamo, ang DSWD makigpulong sa mga residente o mapatawag sa tanang local chief executives, lakip ng budget officers o COA aron pagtubag sa mga pangutana. The DSWD said today a meeting with all the on March 10 to clarify issues because the DSWD cannot say sige, we have also a guidelines to follow, and these guidelines is the basis for the paghatag. Pahibaw ni Emma Patalinghog ng ilang pondo niabot niya itong Disyembre sa miaging tuig nga mukabad sa 1.9 bilyones pesos. Apan tulo pa lang ka local government unit ang nikuha silang tseke. Nagilangkubad sa Santa Fe, Madre de Dios ug Daan, Bantayan. Wala pa hinuon masusi sa DSWD kung ang maong mga munisipalidad nisunod ba sa guidelines kailang gipagawas apan nahatagan na sila sa bagong guidelines sa DSWD. Sa makaroon, wala pa na ito nakarang if they're following the guidelines, but we are giving them a copy of the guidelines. Then, and also, this was also discussed sa Municipal Social Development Officer. No? So, di pa na nato makaroon kung ginasunod na nila ang those provided in the guidelines. Susumpas sa DSWD nga napahibaw na sa miaging tuig ang bagong guidelines kay usa kini sa gituki ato sa orientation sa mga municipal social welfare officers. Jessamy Padilla, CCTV News. Natapos na ang investigasyon o nahuman na ang committee report sa Committee on Complaints and Investigations sa Junta Provincia. Hindi ay abot sa kasong administratiba nga giatubang Dumano Mayor Nelson Garcia tungod sa giyong pagtulo ni ini Secretary sa Konseho. Apan nagdumili pagtugan ang komitiba kung unsay si Mayor. Marso sa mayaging tuig, gipaamtangan og tulo ka buwan nga preventive suspension si Garcia. Tang gisusi sa Committee on Complaints and Investigations sa Junta Provincia ang mga reklamo. Karong buntag, ikumpirma sa chairman sa Asukal Art Licito, ilan na ay ang media report labot ni Nia. Say, baganan sa tagtag sa kaya ipa, tumang review kada membro.
officer sa Punta probisyal ang musyon ni Mayor Nelson Garcia nga nag-question kanila nganong nalangan kay aton sa upat sa mga reklamo nga iyang pagbenepisyo Gontrano sabi na ipati ang niya nga reklamo gani na Garcia sa unang provincial kung interesado pa ba kini nga musay sa ginuso niya ang reklamo nga wa himui og aksyon sa Junta Provincial. Apan si Vice Gobernador Agnes Pali nagkanayon nga interesado gyapon sila sa pagsusi sa maong mga reklamo. Bato di magpali, natungod sa kadagang reklamo nga ilang nadawat, dili gid nila maato pag-atiman ang tanan. Sa pagkakaroon adunay 22 ka mga reklamo na nag-ung-ung diya sa Committee on Complaints and Investigation. 5 ni ini naglambigit nilang Garcia og hika aron dili nila maaksyonan. Kung aron dali nila nga maaksyonan ang mga reklamo, gitug-an ni magpali nga nikuha na sila sa serbisyo sa duha ka mga abogado isip ilang mga consultants. 21 cases filed. 22 na. 22 cases. Unya di ra baya ni maora ni trabaho sa provincial board members. Sometimes dili man magka-quorum ang Committee on Complaints and Investigation. We are still interested. In fact, nagkuha ta og duha ka bagong consultants to help us. Sa laing bahin, way nakitang sayop ang PRO7 sa pagsalmot ni Dr. Christine Simpron, ang byuda sa usa sa napatay nga sakop sa Special Action Force sa pag-apil ni ini sa rally uban sa mga militanteng pundo kagahapon atol sa EDSA People Power 1 Anniversary. Ang byuda ni Simpron mi-apil karon sa panawagan alang kang President Noynoy Aquino sa pag-resign. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Sana ito ang manawagan because it's really timeless for him to step down because enough na kapalpakan. Enough na kapalpakan. In fact, we don't even have to ask for him to step down. He has the decency. He will do it on his own. At tubangan mismo sa kampo sa Police Regional Office 7 gipagawas ni Dr. Christine Simpron ang iyang kahiyubos pagmahay sa gobyerno sa natubong trahedya sa 44 ka mga sakop sa Special Action Force nga nakana sa enkwentro sa mama sa pano sa Maguindanao natong Enero 25. Mato ni Senior Superintendent Conrad Capa nga isip lumulupyo sa demokrasya nga nasud way makapugong sa usa ka individual pagpagawas sa tagsa-tagsa ka mga sentimento ug balido man usab ang iyang mga pangutana sa gobyerno. So anybody can do anything. Anybody can say anything. It's vested in us, our freedom of speech. So, he's a widow, still grieving, still looking for answer. So, there's nothing, he didn't say anything wrong with, she can say her feelings. Sinagpadayon nga Senate hearing sa insidente sa Maguindanao din makita ang pagbinasulay tali sa armadong kusog sa nasod o sa PNP. Wala magpasabot nga wala sila maayong relasyon. Subling ito gani Colonel Capa nga ang pagpakita sa unity walk sa kaunuhan sa militar kapulisan atong sa EDSA 1 anniversary. Nagpakita lang nga maayo ra ang relasyon sa duha ka mga habig ug mausab kini dinhi sa Central Visayas. It's just it's a gesture. But we can only speak of our relationship with Central Command. Of course, even in the middle of this, we have been having this joint peace and order Security Council meetings. No problem here. Even on the national level, we don't have a problem. Arnold Bustamante, CCTV News. Usa ka convergence strategic orientation to media ang gipahigayon sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD nga gitambungan sa nagkalain-laing media outlets dinhi sa Subo. Sa maong orientation, gipresenta sa ahensya ang ilang nagkadaiyang programa kini sama na lang sa Conditional Cash Transfer, Sustainable Livelihood Programs nga natunol nila sa mga nanginahanglan dinhi sa Region 7. Ang Assistant Regional Director sa DSWD 7 Shalane Marie Lucero
Mapasalamaton kayo sa suporta nga gihatag sa mga tigbalita sa ilang ahensya aron pagpahibaw sa mga programa o proyekto nilang giandam. Midangob sa buhatan ni Vice Mayor Romeo Villarante ang mga mulupyo sa Sitio Dawis, Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay, human nga ang ilang agianan gisiradaan sa usa ka subdivision. Sigon sa ilang reklamo nga sugod niadtong Domingo, gisiradaan ang Great Gate nga maoy agianan sa mga mulupyo sa luyong bahin sa William Line Subdivision nga nahimutang sa Barangay San Roque, Hinungdan nga wa na sila'y kaagian. Si Engineer Ariel Araw-Araw, ang Pangulo sa Office of the Building Official miingon nga ilang susihon ang kasabutan kaniadto. Tali sa mga barangay officials o sa opisyalis sa subdivision nga nagkanayon nga buksan yun ang gate aron mo'y agian sa mga mulupyo nga naa sa luyong bahin sa subdivision. Samtang si Consel Rogelio Lupernes sa Barangay San Roque, kinsa mikuyog sa mga mulupyo ngadto sa buhatan ni Vice Mayor Villarante, miingon nga mopadag suwat ang Vice Mayor ngadto sa mga opisyal sa subdivision aron paghangyo nga ablihan pagbalik ang gate tungod og alang sa mga mulupyo sa luyo nga pagkakaron way kaagian. Tagaan sila, una sila gi-approve sa ubo sa ilang fencing permit nga muhatag sila kaagianan sa taga-Dawis. Muna nga ni pasalig man si Vice nga iyang padadaan og letter si ang presidente sa Homeowners Association sa William Lines nga pablihan gid niya. World Bank mitanyag og tabang alang sa katumanan sa tukurong bag-o nga Cebu City Medical Center. Ang kasayuran niya ni Chris Ligan. Gino Presidente Attorney o Pangulo sa Bids and Awards Committee, Attorney General Castillo, ang gitanyag nga inabang sa World Bank alang sa tukuron nga bagong edipisyo sa Cebu City Medical Center. Matod pa na Attorney Castillo, di angay baliparan ang gitanyag sa World Bank nga mao'y mubayan sa 1.2 bilyon pesos alang sa CCMC o igulang mutampo 10% ang syudad sa kinatibuk ang gahin sa proyekto. Ang oportunidad o ihatag na nila, no? Na ito balibaran kung ihatag ba. It is most advantageous to the city. It is most advantageous to the people. Why not get that done? Isan sa gitanyag nga grant sa World Bank, iparayon sa syudad ang rebidding alang sa bagong edipisyo sa CCMC. Imbis 300 milyones pesos, 600 milyones pesos ug ang nadawat nga donasyon ang ipabid sa syudad, matod pa ni Attorney Castillo. Matod niya, di angay kabalak-an kung madayon ang grant sa World Bank kay mahimo kining ipalit og mga medical equipment alang sa CCMC. Sabi ng hospital, ang kanang when you say hospital, daghan pa pinakinanglan. Di, kung ang structure lang, ang katuding sa mga sudan na, mga equipment you can always use this money for the entire operation na sa hospital. Kaya kanang allocate na para na sa katong structure ha. Wala pa man ang mga equipment, ang mga, there are so many things to purchase and to... Iparibit sa mayor ang proyekto, human gi-question o gi-disqualify ang kontraktor nga nidaog sa bidding sa niaging tuig. Chris Ligan, CCTV News. Siri, opinion. Okay, panyala na po. Tungod ini tapos sa mga sa pamamagindanao, damol nga angay natungtun ang taugdugang kaimbang sa puro basic. Yes. Damol nga dunay mohatag ta og ample time sa pagtuki ni ini, careful gyud ang pagtuki ni ini tungod sa boss sa mga sa pamamagindanao, dili man gyud nimo masipalit na panyala. Kay mo na kung sabot ang kalinaw kaya ang duha ka partido sincero sa pagkisgudo kalinaw. Karon ang pangutana sincero ba ang MILF? Sunod ang na ang part sa gobyerno, sincero ba? Si Pinoy, sincero ba? Kayo. Sincero kayo siya. Kay, si Pinoy ba? Klaro kay mga higala ang mga pamakat. Sa iya, sa side lang na sa gobyerno. Magindalago ka na panira nga, pero ang sa tuhan gituloy ninyas. Gusto na pinyas, kaya na lang ang agkon tanan, gidakdakan siya. Gidakdakan sa tanan. Sa niyang nisaka ang sa nga doon si Pursima sa gidakakan karon. Limpyo karon ang Pinoy. Kanya ang mga congressman, mga senador,
Motor dahil away sa si Pinoy. Mo na. Oh, konbensido sila. Ang ilang gipakita paniro katulaging text. No nga inadang orasa o ipagkasayo ni Pinoy unya. Ni sila uy sa ato pa sa kadako nga operasyon sila XY load. Pero gina ko giingon panira nga karabang level of communication ba? Pero dili pa na importante, hindi magtitext na. Importante na gani, mawag na dito. Awag na. Istoryahay tas telepono. Istoryahay landline. Oo, parangitan. Katong ningon na nakasugat na sila heavy kaayo nga enkwentro. Oh, imo lang nang i-text. Dili nimo pwede tawagan. So, sa may sitwasyon sa atong mga tao, unsay gikinahanglan nila aron maordinary na dayon. Ana, gusto ko kasi kinoy ana, dino ko bitan mo anli text lagyan, wala anli. Muto ko na sila. Sunod dilis. Sila Drilon. Oh, Drilon. Si Senate President Drilon nga karon mo. Si Ferrer. Sugda na nila o ang bangsa moro basic law. Oo. So ilan na dayon sugdan karon kay ilang target March man unta. So naman ta sunod semana. So ang ilang target nga before mo end ang term ni President Pinoy, mapirmahan na gyud na kay mao lagi na iyang legacy. Kaya magkuhan lang tayo ng iyang, kung sa iyang gusto, iyang legacy, niya maproblema tayo nagkahuman. Mao na di, problema na lang nas musunod, no? Totahuman naman iyang term. Mo na nga karon ng problemahan, tanaw ko na ni Pinoy. Kana nasa kwan? Una-una ka ba mo? Magbulapos ang iyang mata pikas. Sa kisod sa utok intawana. Paita. Murabag kwan ba, no? Kini ang himuon ta nga siya mo imungaw na iyang himuon ang katawang Pilipino nga daw kita mo iyang gimungaw-mungaw. Ayaw pagpaguryo-guryo kay di ka guryo binigno ka. Mo na dili ka ka-blame adtong pareha adtong byuda ni Simpron nga niapil panawagan kang President Aquino sa pag-resign kay dili lalim nga mawad-an ka og bana. Dili lalim mo. Di ba? Mo gina ba kinsa may patuohon nimo? Ug way labot ha, taga-liberal party lang. Daling mutuo ang taga-liberal party kay dunay mga hinungdan ini anong mutuo sila. Kaya mag-istorya ta og tinuod. Mag-istorya ta in reality. Kana bang istorya ko tag tinuod pa nila? Balik ko na ko og dili pa gani ka importante pwede i-text na nato. Importante na gani pwede tawag na ta. Og importante na gani kayo mag-istorya ta personal. Karon ang pangutana. Hoy nag-uban di sila dito sa Buanga. Wa gyud magatawag si Noynoy Aquino og Purisima, wa gyud sa matinawaganay. Nga si Leonardo pod kuyog ni Pinoy dito sa Buanga. Kanang klaro kay batak ba? Imagine ka katong gibuhat ni Leonardo Espinas General o IC. Sa diyan nakadawat sa stakes niya Piñas, yang gitawagan General Guerrero nga, tulungan mo mga tao. Dili text, tawag. Nya si Pinoy, text lang. Text sa rekonosan, kita sa script ni Pinoy, dili para magikan sa NTC, ang mga congressman po, nga gipatawag, yung sila, convince na may. Di ka magkasal sa pangulitawan ko ng Pinoy. Mura kunog nang ulitaw nila sa Pinoy. Namor na angay untang careful ta, mo ni klaro nga wala si Rizal ding atong presidente kaplangka ba sa 44. Wa may gamit niyang investigation sa Board of Inquiry. Kaya wa pa gani mahuman ang investigation niya naman dito sa ML. Mao na di ba? Sa sige na. Ang bangsa mo bisiklo ipasar na. Asa naman to ang iyang gipasalig nga ustisya para sa gipapatay. Karon na ba Panyero? Agkato bitawng 19 nga giuli, it-turn out nga usa sa mga gitiwasan katong naa sa video, apil sa giuli. So sa ato pa usa na to si Mailhan nga ang nitiwas niya MILF. Mao gyud. Kay na-identify man ang armas. So mao na diha karon nga usa man na paghatag nimo gusto siya Pinoy nga may imong gipasalig ni adtong pamilya sa 44 nga nangamatay. Pastilan makakuan ka ba nga kinani ang mao to giingon Iqbal ba nga kadtong pagpusil nga gitiwasan ug dunay termino nga labaw pas terorista mao na. Mao to. Nya karon. Dili ko conclusive. Dili ko nag-uli sa armas MILF man. Dili ko conclusive nga MILF ni pusil. Lagi. Nya nag-uli sa armas MILF man. So dunay presumption. Kanang puntuha angay kanon. Usa sa tanawon. Bot naon sa bantawon ning atong presidente. Tanan sayot gid ini Panyera gikan sa pagsugod. Tugpa ni Pinoy. Dili mahimong magsigila sa Poncio Pilato mo na ako sa sananlan karon. Apit na ba si Mana Santa? Pino, Poncio Pilato, Aquino. Standby, balik tayo tao malamang sa mga pahinomdom. Musunod, kamhanan sa Lilisay, may pagawas karunong paramandaan sa WT Construction sa pagkuha sa bus o graba nga ilang ipundo sud sa Talisay Port. Kana ugban pa sa atong pagbalik sa Direct Community. Mga paghahanda laban sa sakit ngayong tag-ulan, iwasan ang dengue. Pan at linisang maigi ang mga container ng tubig na maaring pangitlugan ng mga lamok. Linisin ang mga alulot ng bahay
at butasan ang mga gulong pabigat sa mga buko. Itapon ang mga tin cans, galon at iba pang bote na maaaring mapag-ipunan ng tubig. Ang mga sintomas ng dengue, papalit-palit na lagnat, pananakit ng muscles o kasukasuan, skin rashes, pagsusuka, pagdurugo ng ilong at pagsakit ng tiyan. Kung nakararanas ng mga sintomas na ito, agad nang magpakonsulta sa doktor. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging mismo. Ito na, palusugang pangkalahatan. Binibigyan halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Artista sa mga drama sa stage, radyo o sa telebisyon. Ang akong sekreto na nanghangis o puti ang akong kutis, kini. Celebrity Beauty Soap, ang akong kauban sa pagkaligo. Puti Celebrity, ang aking Celebrity Beauty Soap. Hayagog hamis, nindot nga panakuay, patanon nga ratawon kanunay, ang Celebrity Beauty Soap. As a doctor, I choose only the best medicines for my patients. Nature Spring water. At play, I choose Nature Spring. Refreshing, naturally, thirst quenching. Now, in the safe of 10-liter bottle, Nature Spring, purified and distilled drinking water. My voice! Good shopping gets even better at White Gold Club, where the whole family can take their pick of the best brands with the lowest prices. From groceries to garments, apparel to accessories, sports equipment to toys, hardware, and more. Remember the name, White Gold Club, North Reclamation Area, Cebu City. Gipanghimakak sa Police Regional Office 7 nga dunay ilusad nga mass resignation ang mga opisyal sa kapulisan sa Campo Crame, kini kong ihinayon ni Presidente Noynoy Aquino ang pagtudlo sa mahimong chief sa PNP kadtong taon na usab ni Director General Alan Purisima. Ang kasayuran niya ni Arnold Bustamante. Lamig karon ang hungihong sa kauruhan nga doon na nag-iendorso ang bilisan nga Chief PNP Alan Purisima nga mo'y muhuli kriya nga mo'y hinungdan sa planong mass resignation sa pila ka mga opisyal sa PNP sa Campo Crame. Ang Deputy sa Directorate for Logistics nga si Director Juanito Banyo mo'y milutaw nga pangaan nga sunod Chief PNP kinitungod sa gingong nga pag-endorso ni Purisima ngadto sa Presidente. Apan si Senior Superintendent Conrad Capa, Deputy Regional Director for Operations sa Police Regional Office 7, may makaksamang taho o magdepende lang sa Presidente ang desisyon. Kuniya bagyod nga itudlo si Banyo nga mahimong hepe sa kapulisan, lukop nasod. At the end of the day, it's the President who decides if General Purisima recommend General Banyo, it is well within his right, no? If he thinks that General Banyo can bring the PNP to a better level, that is his discretion. And at the end of the day, the President decides. Si Director Banyo sakop sa Philippine Military
Military Academy Class 1983. Siya ang kanhi Regional Director sa Region 9 atol sa natibong Sambuanga Siege o na nahimong Deputy Director sa Logistics sa Campo Crame. Kung mahinayon ang mong report balakangan ini aga PNP Class 1981 o 82 nga aktibo pa hangtod karon sa serbisyo abalalang kang Colonel Capa. Wani problema sanglit na hitabo na kinisan ng labay administrasyon din ang hanay sa kapalusan 100% nga may suporta kung kinsa man ang gusto sa presidente. If the president appoints somebody, then we will be behind that. The president says we go to war, we go to war. Hindi na lang naman yan di ba? The president orders, then we follow. Di ba? It's how the world works. It's how we work in the uniform service. Regardless na otherwise, get out. No? If you are not willing to follow legal orders, then Kasaligang tunubdan sa Sauri 47 sa Piero sa Bermitugan, nanaghan sa mga pulis ng gitna aga mga general sa Campo Crame, ang wa makauyon kung ugaling mahinayon ang gingo nga pagtudlo ni Panyo isip PNP chief. Apan wa sila mahimo tungod kay ang presidente lamang ang dunay katungod kinsa ang iyang ibutang nga mangulo sa kapulisan. Arnold Bustamante, CCTN News. Kagamanan sa dakbayan sa Talisay mimando karon sa WT Construction sa pagkuha sa ilang gipundong bus o grabas nga naa karon sa Talisay City Port. Kini human nasuta nga wa di ay kini pagtugot gikan sa kagamanan sa Talisay. Ang kasayuran ihatod ni Dennis Tabar. Si Talisay City Legal Officer Attorney Alfredo Sipalay mipagawas karon og kamanduan nga nagmando sa WT Construction sa pagkuha sa ilang bus o graba nga gipundo karon sa Talisay Port. Matod ni Atty. Sipalay nga wa lang sila masayod kung kanus-an nagsugod nga gihimo kining punduhanan sa bus o graba sa maong kompanya. Apan ilang nasuta nga wa kini mo core business permit diha sa Talisay City Hall. Ang gagamanan sa Talisay mihatag lang og 7 ka adlaw sa pagtuman sa maong kamanduan. Din ang kamanduan gitunon niadtong Lunes. Igamit lang para may mga permits, way business permit. Gihimo na nilang stockyard silang sa gravel o pan pa sigurong equipo na adi na kung ari kas Fishport na manay two-story building ang Fishport kung ari kas second floor li ni dito ikas kaya nakauwa nga na Coral Raman sa Fishport o sa katong port sa CPA perting daghana nga gi-stock diha nga sa gravel. Nagkanayon si Atty. Sipalay nga sa gayon nga mapakyas ang WT Construction sa pagtuman hayaan nga mga tubang kini og kaso sanglit sigon sa ilang naseran nga ang bus o graba gigamit man kini sa ilang negosyo. Bisan pa og even assuming dili ang Talisay mo tag-iya sa yuta niya pud kag negosyo man gyapon ka makagyapon mga permit sa Talisay. Ang Talisay Port nag-iya sa Cebu Port Authority apan ang nga big araw sa batalikay sa mga sakit. Gitugan sa binori taking kanila sila ang pondo alang sa gahar o duganda sa mga personal nga dili lamang muistra diya sa tabanan kundi mangunag pagsuroy nga to sa barangay susi para daw sa mga residente. Hey, Bato yung doktor is ila ang Camotes Island human nga sagad sa mga relief o rehabilitation efforts nakatutok man sa takot loban o ubang bahin sa Eastern Visayas. We chose Camotes is mainly because local governments and international NGOs, international media, lots of attention going to Leyte and Tacloban. Nothing wrong with that. But sometimes some little islands like Camotes, Bantayan, Bogo has been forgotten from the international aid. Astra Zina Lugarta, CCTN News. Gihunong na ang manhunt operation batok sa nagtago-tago pa nga suspect sa pagpusil sa tulo ka mga langyaw dito sa Talisay City nga miresulta sa pagkamatay sa usa ka German national. Kung unsay hinungdan sa paghunong sa manhunt operation, ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Gipasabot ni Superintendent Rex Darilo, hepe sa Regional Special Operations Group sa Piero 7, nga Manila mapasaka sa korte ang mga kasong murder o frustrated murder. Kinahanglan pa nila nga pabuton ang paggawa sa warrant of arrest batok sa mga suspek. Iklaro hinuli sa Superintendent Rex Darilo nga doon laing paanggi na madagpan rin gihapon nila aga mga suspitsado bisan pa man nga mahunong na aga man ito perisyon. Sang nito na kini mga pending warrant of arrest. Prosecutor is concerned, mabuto yung pursuit operations that will not cease as from conducting manual operation because we believe that the remaining three are engaged in other illegal activities. Nalambigin sa naging krimen silang Dexy Gumote alias Tata nga may unang nga namusil sa mga langyaw, Gilbert Martinez o usa ka ginganlan og makmak na diharasab sa dapit din natabo ang krimen. May mga previous arrest ng ginawang iba units and involving these at-large personalities. So, we look into those warrants baka meron. May presentar sa dakong festival sa Belgium. Isang buhato na ito under the renewed parish. Pang-imbitar sa duha ka sinulog choreographer para mutulo sa ilang mga muluyo dito dumalay dak na mahitabo sa sometime in May. We were thinking it's the 10th celebration of the city-to-city relationship. Maybe we can try to implement the Sinulog Festival in our festival. So we have on Friday a meeting with the people of Sinulog. Maybe a choreographer from Sinulog can come over and learn our people the Sinulog dance. Nasairan nga ang mayoriya sa tinuan sa mga murupyo sa Cortex, mga Katoliko. Chris Ligan, CCTV News.
Musunod, level 2 level 3 drug pusher na sikop sa managlahing dapit. Kana uguban pa sa atong pagpalit sa Senate 37. Sa una, gantos gyud ko sa akong mata. Ug kanang gagabon-gabon ang akong pananaw. Ang iBerry ay may mga sangkap na tumutulong labanan ng katarata, glaucoma at iba pang problema sa mata na maaaring mauwi sa panlalabo ng paningin. Wala na itong luha na ko. Wala na siya. Tapos hindi na siya nagakilot. Parang may puling na hindi na siya yung pula. Ayaw na karon. Ayaw na yun siya. Gimitin ako hanggang karon. Nagainom pag-akon ko og iBerry. Sa ruweda ng buhay, minsan nasa llamado tayo, minsan nasa dehado. Pero kung naalagaan natin ang kinabukasan natin, mula pagpipisa, pagpapalakas, hanggang paghahanda, mas may tari tayong haharap sa labanan. Dahil mas malakas pumalo ang pinakas ang buong pusong inalagaan. Sa ruweda ng buhay, tayo ang sentesyador sa sarili nating sultada. Larga na. Arhot Game Foul Feeds. Para mapanatiling malusog at iwas sa sakit, kagaya ko. Get 70% off of sale items. Get a chance to meet and greet Manolo Pedrosa of PBB All In and be fit and fab with our cardio fitness aerobics plus Zumba every Wednesday and Zumba fitness dance every Saturday. Eucharistic celebration every Sunday. Be at Southtown Center. Malipayan manikaron. Bitaw, Mari. Dut mo ang tubo sa mga bini. Pa tayo. Unta may sekreto ni mo, Mari. Dili may sekreto, Mari. Nag-ultra pa manggod ko. Unsa yung kalainan, Ani? May bugod ang digest bilit ni Ani. Oo, mas parang ko sa baboy. Busa dali nga sa balhiya. Madali og mas ko ang kita. Usa ka limay ang hingpit nga naog daw. Ug 5 ang partially damaged ato sa sunog nga may Tipadilla Street, Barangay Dayas, ning siyudad sa Sugbo. Iingong sigarilyo nga utos mo'y hinungdan sa mga unog. Ang kailan niya ito ni Femery Dumabo. Daling gialarma sa kabomberuhan sa syudad sa Sugbo ang sunog nga nagsugod alas 5:12 diha sa abandonadong junk shop nga gipanag-iya sa usa ka Ramonso. Sa pakisusi sa kabomberuhan nga posibleng linabay nga upo sa sigarilyo o dinagkutan ang hinungdan sa sunog. Hinuon dali ra nga napalong ang kayo sud sa 5 ka minutos nga pagpanglimbasog sa kabomberuhan. Ito ang alarm 5:12 sa hapon. Na-control siya after 5 minutes. Ila ka pa ni malain. So, doon na tayo natutaliborn. Usa. Doon na 5 nga partial. Ay, kalima, kaya siya, miscellaneous, kaya ikaw na siya ka ng junk shop. Muna siya diya sa ng origin. Si siya ba? Origin. So, ang ng junk shop, ipagilan ni Ramon. So, manggod na alam, may ibi. Niya karon set na tao, luyo ko na sa mga, sunog na. Niya nga akong batang na to, sa babaw. So, ako lang na ako akong bata kong liripit. Dito may dalaga na dito. Sunog sa Barangay Dayas, giisa lang sa first alarm. Og nibilin kini og danos nga 20,000 pesos. Human kini nakaog sa ka panimay, og nakaangin og laing 5 ka mga panimay. Hinuon ang 5, partially damaged lang ang naangkon. Waraw sa betala ang kabomberuhan nga naangol atol sa sunog. Femery Dumabok, CCTN News. Samtang gidudahang level 3 drug pusher sa Barangay Tisa din sa siyudad sa Sugbo, nadakpan sa gipahigayong anti-drug operation sa Cebu City Intelligence Branch. Ang kasayuran ihatod ni Joseph Quijano. Ilang dagang pagyan si Rabel Hiniralog, Bernasigo Adilos, Benyo Lumlupyo sa Sigil Barangay Tisa din sa Sugbo. Gianggon sa mga dagang pagyan tigilitan siya og iligal droga sa apaduro pa siya kabuhan ni Sod sa mga iligal ga tinigso. Lisugin pembangunan dari mereka kuarta yani. Nindang tubuh jadi uang untuk kebutuhan
Gulagwan sa komisaryo sa Sligaw sa Galivel di drug poster din sa siyudad sa Subo. Duwag ka si Malik Pineda sa mga ang kaliwag di Federal ang mga sila nagawat o reklamo sa mga illegal na kaliwag diri. Ito ka sa suspect magkatan siya o siya mo gigo lang iniyang ibilin kaniya so niya mailing mga tao apan so nagbagsud niya sa mga maras sa negosyo magbayad siya diri. Saul Ferreira palit ko taas to gasyo na kalagayan ito doon nila utang ba yung ba mahal Bagi kay kaniya ang mga bulto kagaway sa siga subject sa bypass operation timbangan, notebook sa para Ferreira 40 pesos 1,000 pesos ito ang halin og 200 pesos nga mali Joseph Sihano 6 News. Giilang nga level 2 drug pusher nga tumboy og laing tulo ka mga lalaki ang giingong nagsesyon nagdakpan kini sa mga sakos sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA 7. Nahitabo ang pagpanakop kagabi sa may barangay Bulacau, siyudad sa Talisay. Ang kasayuran natong pagbalik ni Joseph Osquijano. 261 kagagmay pakitig ito ang siyabong mga paraphernalia ang nasakiyo sa mga sagop sa PDEA 7. Gigans ng dinakpag si Alice Free Johnson, 37 anyos sa Katumboy, lumad ka taga-barangay Katarman, Cordova. Gawas kang Johnson na sigaw sabang tulog ka gigong tigabitan ng ligan drogas, na sila sigaw Joso na Kahayat Jr., 29 anyos, taga-Lawan Tres Talisay City, Reynold Repunuya, 26 anyos, taga-Tabucanal Pardo, o Grogel Sharon, 40 anyos, taga-barangay Pitalo, Lungso sa San Fernando. Ang tulog gigong natuhan kini sa nagpasisyon atol sa gibog nga bypass operation sa mga sakop sa PDEA 7. Gulagway sa mga sakop sa PDEA 7 ang suspect nga si Johnson nga sa ka-level 2 drug poser o kapag kini silang listahan nga sa manutanong tigbayutan o iligan drogas. Ug tinong gibagibakag sa suspect nga tigbayutan siya o iligan drogas sa pag-angko niya nga igo lang siya magbantay sa suyuparan. Wala ka ba nga nang kailang ikaw na nangi basta ko ang karma kong iba nga sa po din lagi ko na hindi na wajib ko sa kumaligya sir. Daghan lagi kayo ni mo ani. Mamit ako nga nang kailang ikaw na niya. Bumang ko maninda jud. Ikaw ko nagbantay ka ng kubo sir. Samtang katarugan usab sa duha sa tulong ka magagingong tigabitan nga mga lalaki o giligan drogas nga dadakpan. Na may kuwang 193 ni unda mas trabaho niya ako may kuan dito, garantor niya ba? Prinda. Siyang ITM. Abda mo nagsuyok. Wala, abda na ginagana ang dagan sa tingati. Joseph Osquijano, 6 News. Lamdag, uban, ni Tatay Dodong Linsua. Brothers and sisters, the greatest of all sins is to lose hope. The least act to stop dreaming. The greatest loss is to give up on faith. Sa to pa, kung magkara ka sa paglaong, nakahimo ka sa labing dakong sala. O kung mahon ka na sa pagdamgo, maisip mo sa katinapulat na kinaya. O maisip nga dakong kapindihan ang pagbuhi sa imong pagtuo. Ayaw biyang yun kinikbuhata. Kay aduna kita'y Ginoo nga bisaan na maguban ka nato sa parang higayon. Umutabang ka nato sa panahon sa rong kalisdanan. Kung nangita kita kaniya, ato ngayon siyang kaplagan. Kay dili siya po nakita ka magantos. Kung karon wa pa nimo mataat ang katumanan sa mga lisaad sa Ginoo, tiyali ba wa ka pa mangay. Tiyali kuwang pa ang imong paningkamot sa pagpangita kaniya. Kaya sa Mateo 7:7 nagingon, pangayo ka mo kung pumukatagan mo o ka makakaplak. Pagtuktok ka mo o ablihan ang putahan alang kaniya. Mga iksod, mo kini ang atong lamdak karong adlaw. Numanon, 47.